lalaking entitled ang batang hindi marunong magwalis. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para hindi yan mangyari sa anak ko. New day, new parenting content na naman po tayo guys. Tapos na po tayo guys sa matinding diskusyon natin patungkol sa mga parenting styles na authoritarian, permissive, gentle, tsaka yung hybrid type which is yung kahapon natin. Ngayon naman po guys, lilipat tayo sa isang topic na tutulong para maging successful ang anak natin. Pero bago yan, balikan po muna natin ang shocking statement natin kanina. Lalaking entitled ang batang hindi marunong magwalis. Ang sagot po dyan actually ay oo. Baka po yan guys ng pag-aaral. Ayon kasi guys sa isang Harvard study, meron raw pong direktang kaugnayan ng paggawa ng mga gawaing bahay ng isang bata at ang professional success niya paglaki niya. Sabi raw po sa study, nagde-develop raw ng mas malakas na sense ng self-worth dahil may naiaambag sa bahay at empathy dahil nararamdaman ng bata ang hirap ng trabaho ng iba. Sinusuportahan din po yan guys ng isa pang journal ng Developmental and Behavioral Pediatrics. Sinabi po dun guys na nagkakaroon ng high level of self-confidence ang mga batang nag-uumpisa ng maaga. Kasi natututunan agad nila ang work ethic na kailangan nila sa karir nila at kakayahang makisama sa mga ka-office mates nila. Unfortunately guys, lumalaki naman daw na may sense of entitlement at hirap mag-adapt sa mundo ang mga bata na hindi gumagawa ng mga household chores. Kasi guys, puro pakabig, ayaw tumulong para sa common good sa bahay at sa pamilya. Ako mismo guys, aminado din naman ako dyan. Sobra akong focus sa pag-aaral ng anak ko at sa extracurriculars niya. Na nakalimutan ko na ang pinakasimple, yung pinakamabilis gawin at yung walang bayad para maging successful yung anak ko. Yan nga yung always available ng mga gawaing bahay. Hindi ko napapagawa sa anak ko. Kasi palagi ko iniisip na mas importante ang pag-aaral ng anak ko kaysa sa mga gawaing bahay. Na hindi ko naisip na yan pala ang magtuturo sa anak ko ng life skills na hindi matututunan sa school. Hindi pala trabaho sa bahay ang gawaing bahay. Yan pala po ay training ng anak ko para sa future niya. Na ngayon guys, dapat nag-i-invest na pala ako para maging successful ang anak ko. Syempre, huwag dapat nating ipagkait ang chance na matuto ang anak natin. Kaya guys, ang lesson po na pag-uusapan natin ngayon, simulan po natin bigyan ng gawaing bahay ang anak natin. Simulan po natin bigyan ng gawa ang anak natin. Ito po ang gawa na sumasaklaw sa Harvard study na siguradong magtatanggal ng entitlement at hirap mag-adapt sa mundo ng anak natin. So ang spelling po niya ay gawa. G-A-W-A. First letter natin guys, G or galing. Short for gagaling. Gagaling siya dahil matututo siya sa buhay habang maaga pa. Magde-develop ang anak mo ng self-worth dahil matatapos niya ang mga task na ibibigay mo at makakatulong siya sa pamilya. Mararamdaman ng anak mo na may silbi siya sa bahay at sa pamilya niyo. Second letter po natin guys, A or aral. Dahil matututo ang anak natin na maintindihan ang efforts ng ibang tao at maaaral niya yan. At lalaki po siya na may pakikisama sa iba. Na definitely, magiging susi ng anak mo sa teamwork at maayos na pakikitungo sa ibang tao, which is yung empathy. Third letter po natin guys, W or work ethic. Magsisimula ang matinding work ethic ng anak mo at magiging confident siya sa pagsusunog ng kilay dahil sa mga simpleng gawaing bahay na yan. Yan ang maghahanda sa kanya sa mas malalaking responsibilidad at sa karir niya paglaki niya. Fourth and last letter natin guys, A or aga. Ang importante guys, mas maaga niyang masimulan ang mga gawaing bahay. Definitely matututo siyang kontrolin ang kapalaran niya na may hindi umaasa sa iba. Tandaan po natin daddy at mommy. Ang sagot sa tanong na lalaking entitled ang batang hindi marunong magwalis ay opo. Kung hindi mo sisimulan ang pagbibigay ng mga gawaing bahay sa anak mo ngayon, ang gawa lesson, which has English translation na self-worth, empathy, work ethic, ang susi ng Harvard para iwasan ng bata ang entitlement at siguraduhin na maging successful ang anak mo sa buhay niya. Ikaw, daddy at mommy, anong isang excuse ang madalas mong marinig sa anak mo para hindi niya gawin yung mga gawaing bahay na binigay mo sa kanya? Paano mo siya ini-encourage na sumunod sa iyo? I-share mo naman ang tips mo para makatulong rin po sa iba.